Pagkatapos ng mahabang biyahe sa dagat, dahan-dahang dumaong ang maliit na pump boat sa pampang. Tahimik ang paligid, walang ibang tao, tanging alon lang ang humahampas sa baybayin. "Uwi na tayo, Tay," mahina sabi ni Junjun habang binubuhat ang mga gamit. Tumango si Mang Ruben, pero ramdam sa mukha niya, hindi pa rin siya mapalagay. Bit-bit nila ang lambat na puno ng isda at ang kakaibang bagay na kanilang nakita, ang misteryosong himbis. Sa bahay nila, isang maliit na kubo sa tabi ng dagat. May ilaw na gasera sa loob. Mahinang hangin ang dumadaan sa siwang ng bintana. Ibinaba ni Mang Ruben ang mga huli nilang isda sa isang lumang lalagyan. Si Junjun naman, agad na naupo sa sahig, pagod ngunit gising pa rin ang isip. "Tay," tahimik niyang sabi, "bakit parang mga ngayon lang tayo nakahuli ng ganito karami?" Tumigil si Mang Ruben, tiningnan ang anak niya, sandaling katahimikan. "Yan din ang iniisip ko, anak." Kinuha niya mula sa bag ang nakabalot na himbis. Dahan-dahan niya itong binuksan. Kumislap ang kakaibang bagay sa ilaw ng gasera. Parang perlas. Pero hindi perlas. Parang balat. Pero hindi isda. Hindi talaga ito normal. Bulong ni Mang Ruben. Lumapit si Junjun. "Tay, sirena po ba talaga iyan?" Huminga ng malalim ang ama. "Hindi ko alam, anak. Pero sa tagal ko nang nangingisda, ngayon lang ako nakakita ng ganito." Tahimik ang paligid. Naririnig lang ang kuliglig sa labas. Biglang nagsalita si Junjun. "Tay, baka po may koneksyon yan sa liwanag sa dagat." Napatingin si Mang Ruben. Napaisip, posible? Yung liwanag. Tapos biglang nawala. Tapos biglang dami ng huli natin. Tumayo siya. Naglakad papunta sa pintuan. Tumingin sa malayong dagat. Madilim. Tahimik. Pero parang may tinatago. "Anak," sabi niya, "may dalawang bagay lang yan. Una, swerte. Pangalawa, babala." Nanlamig si Junjun. "Babala po? Para saan?" Hindi agad sumagot si Mang Ruben. Ibinalik niya ang tingin sa himbis. Kapag ang dagat mismo ang nagbibigay ng sobrang biyaya, may kapalit yan. Biglang tumahimik ang buong bahay. Parang pati hangin huminto. Si Junjun ay napalunok. "Tay, sa tingin niyo po, delikado yan?" Umiling si Mang Ruben. "Hindi ko pa alam. Pero simula ngayong gabi, iba na ang pakiramdam ko sa dagat." Kinuha ni Mang Ruben ang himbis at inilagay sa maliit na kahon na kahoy. "Hindi muna natin ito gagalawin. Hindi rin natin ipapaalam sa iba." Tumango si Junjun, pero halatang kinakabahan. Habang lumilipas ang oras, hindi pa rin sila makatulog. Si Junjun ay nakahiga, nakatingin sa bubong. "Tay," bulong niya, "kung sirena po talaga iyan, bakit tayo binigyan ng isda?" Tahimik si Mang Ruben sa kabila hanggang sa sumagot siya. "Siguro, pinili tayo." Napaupo si Junjun. "Pinili po?" Tumango ang ama. Pero ang tanong, bakit tayo? Sa labas ng bahay, biglang may malamlam na liwanag na dumaan sa malayo. Parang kidlat, pero walang kulog. Napatayo si Junjun. "Tay, nakita niyo po yun?" Lumabas si Mang Ruben. Tumingin sa dagat at doon niya nakita muli ang parehong liwanag. Ngunit ngayon, mas malapit, mas malinaw, mas totoo. Dahan-dahang isinara ni Mang Ruben ang pinto. "Anak, simulan ngayon, mas magiging maingat tayo. Hindi lang ito tungkol sa isda. Parang may nagmamasid sa atin." Tahimik ang gabi. Ngunit sa loob ng kahon, ang himbis ay bahagyang kumikislap. Parang buhay, parang tumatawag. At sa malayong dagat, isang mahina ngunit kakaibang alon ang gumalaw. Parang sagot sa tanong na hindi pa nila alam